Magandang buhay mga kaganda! It's me, Ana Luisa Cruz MP. In today's vlog, gagawa po tayo ng face mask for acne-prone skin. Ayan, yung may mga pimples, madaling magka-pimples. Siyempre, ang pinaka-solusyon dyan, yung lemon. And then, sasamahan din natin ng honey. At para ma-exfoliate po yung ating mga dead skin, kailangan natin ng baking soda. Yan. So, for the preparation, we need to wash our face. So, let's sabon. Yung sabon ko muna ngayon is Safeguard. Yan. Kasi masyadong maalikabok. Dahil summer, so mag-safeguard muna tayo. Ayan. I-scrub lang po natin to ng medyo gentle. Yan. Hindi masyadong madiin. Dapat po soft lang. Ganyan. Para ma-exfoliate po yung ating dead skin. So, ayan. After ng pag-scrub po sa ating mukha ng mga 3 to 5 minutes or more, siguro at least hanggang, kung kaya nyo hanggang 10 minutes na pag-scrub. Depende po sa pag-scrub. Kunyari, feeling nyo po is may makate or ano, so tigilan nyo na po ano. So sa akin po mga until 5 minutes po yung pag-scrub ko sa aking mukha. So, ayan. And then, patatagalin lang po natin ito sa ating mukha ng mga 10 to 15 minutes. Magbabalik po ang inyong kaganda. I'm back, mga kaganda. So, after 15 minutes, okay na ang ating face mask na nilagay, no? Maghuhugas naman po tayo ng ating mukha. Ayan.
kinis sa mukha. O, diba? Pagka nag-scrub po kayo ng mukha, siguro dapat mga 1 hanggang 2 beses lang po sa loob ng 1 linggo. Kasi, pagka araw-arawin nyo naman po yan, tendency niyan, baka naman po ma-over po yung pagkakaskas sa mukha natin, no? Yung friction po kasi nung baking soda. So, hindi naman ho pwede, no? Parating yung kinakaskas, no? Baka magkaroon po ka ng allergy o kaya magkasugat po yung balat, no? Kung sa mukha, siguro mga 1 to 2, pwede naman po sa katawan kahit mga 3 beses kasi medyo makapal yung balat natin sa mga siko, sa tuhod, dito sa ating ating likod, yan, kasi maraming mga, 'di ba, libag-libag. Yun. At saka sa paa, naku, pwede po yan, yung ating pang-scrub. So, pwede po yung pang-scrub natin sa paa para matanggal po yung mga dead skin. Hindi lang po sa mukha. Sa mukha kasi prone tayo sa mga acne, mga pimples. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi mga dirt. Yung mga alikabok po yan na pumapasok sa pores po natin. Na tapos nagsisikret po ng oil yung ating mukha, di ba? So, para po maiwasan po natin yung parating nagkaka-pimples, kinakailangan din po natin na mag-scrub po para yung mga dead skin po natin, yung mga sa pores po natin, may mga dead skin din kasi yan. Yung kasi yung mga oil na nilalabas po niyan, tapos bumabalik din po yan sa ating mukha, tapos kasama pa yung dirt, di ba? So, para matanggal po yun, kailangan po natin i-exfoliate po yung ating mukha, no? So, alam niyo po ba, bukod po doon sa itong ginagamit ko na to na lemon and baking soda, gumagamit din po ako ng sugar, no? Kung makikita niyo po sa akin ibang mga previous vlog, meron po akong sugar and coconut oil na ginagamit din na pang scrub, pang exfoliate, kasi yung iba nga naman, ang mahal naman yan, meron pang honey, di ba? So, pwede naman po yung sugar and coconut oil na pang scrub. Yun, pinakamura po yun, yung sugar and coconut oil. Kung wala man pong coconut oil, pwede naman po yung baby oil, no? Kaso konti lang po ang ilagay nyo kasi yung coconut oil kasi ginawa ko po yun as in natural way po, no? Bumili lang po ako ng kakanggata, tapos binabad ko lang po siya, tapos maghihiwalay po yung pinaka-oil niya dun sa pinakasapal po ng nyog, di ba? Tapos i-extract nyo po yung oil, yun na po siya. Hindi nyo na po kailangan lutuin pa yung coconut oil, no? Hindi nyo na po kailangan lutuin yung kakanggata. Kasi kapag niluto po nyo yan, dinarang nyo po yan sa apoy, ibig sabihin hindi na po yan virgin coconut oil. Hindi na po siya virgin, kasi dinarang na po sa apoy. So, para maging virgin coconut oil, yung mismo pong kakanggata na humiwala yung oil, yun na po yun mismo. Na kailangan mga at least 3 to 4 days nyo pong ibababad. Kumbaga, hahayaan nyo lang po siya na maghiwalay yung oil. Yun na po yun. So, ayan po. Marirekomenda ko po ito sa inyo talaga. So, 100% effective po siya, no? Yung iba po, pagka naghihilamos, ginagamit po is maligamgam na tubig, no? Since ngayon po kasi summer at medyo mainit po ang panahon, pwede na po yung tap water, no? Pero wag po kayo gagamit ng malamig na tubig. No, baka magkaroon po ng breakdown yung inyong skin. Kasi nga kinaskas po natin yung ating mukha. So nagkakaroon po ng friction. Pagka nilagyan po niyo ng malamig na tubig, baka maano po yung inyong mukha, no? So maganda po yung tap water na lang. And then don't forget to use moisturizer after this, no? Para naman po malaki yung moisture dito sa ating mukha, para talaga mag-glow ang inyong skin. So, ayan po. At kung nagustuhan nyo po ang video na ito, huwag nyo pong kakalimutang i-like. At subscribe na rin po ang aking channel sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, Ana Luisa Cruz MP.
para po kayo ay ma-update naman po sa mga susunod ko pa po mga beauty tips and skin remedies, i-click nyo na po ang notification bell. Maraming salamat po. Bye!